Marami na siguro kayong naririnig na mga taong nagsasabi na sila ay spiritual but not religious sa pagpapahayag ng kanilang pananampalataya, at naiisip niyo siguro kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan nito. Ano ang relihiyon? Ang relihiyon ay karaniwang tumutukoy sa isang institusyon na may set of organized practices at structured belief system na ibinabahagi ng mga taong nasa likod ng institusyong ito. Ang belief system na ito ay kalimitang ipinapasa ng mga debotong miyembro sa kanilang mga na-convert. Maaari ito ay nakabatay sa isang formal na dokumentadong kredo o established cultural practices. Sa alinmang kaso, may mga professional sa loob ng bawat relihiyon na humahawak ng leadership positions at kumakatawan sa mga formal na aspeto ng institusyon. Ang mga pinuno ay madalas na nagsasagawa ng ilang ritual tungkol sa core beliefs ng relihiyon na naglalatag ng foundation kung paanong dapat mamuhay ang mga kasapi. Bilang isang komunidad o grupong nagbabahagi ng parehong paniniwala, ang relihiyon ay gumaganap bilang isang masigasig na supportive social network. Nagsasagawa ito ng mga praktikal na implikasyon para sa pang-araw-araw na pag-uugali sa pagsunod sa mga paniniwala, ritual at gawi ng grupo. May ilan ding sekta sa relihiyon na nagpapatupad ng dress codes, moral codes at mga aksyon na sinasabing ipinag-uutos ng isang supernatural being o ang Diyos. Ang isang relihiyosong tao ay committed sa pagsunod sa mga guidelines na dinidikta ng kanilang relihiyon. Ginagampanan niya ang mga rituals and practices tulad ng regular na pagsisimba tuwing linggo para sa mga Kristiyano, o Sabbath naman para sa mga Jews, o fasting tuwing Ramadan sa mga Muslim. Ano ang spirituality? Ang spiritualidad ay tungkol sa inner self and soul's growth. Ang pagiging spiritual ay pagtuon sa personal beliefs and practices at paghanap sa tunay na layunin ng buhay. Ang bawat kahulugan ng spirituality ay maaaring mag-iba sa buong lifetime ng isang tao na umaangkop sa kanyang individual experiences sa pamamagitan ng personal na pag-aaral at self-reflection. Ang goal ng spirituality ay maintindihan ang likas na kapangyarihan ng isang tao upang malabanan ang lahat ng mga challenges sa buhay and to connect with something greater than oneself. Spirituality is a universal, personalized experience, and everyone's experience is unique. Maaari ding mailarawan ang isang spiritual experience bilang sacred o transcendent, or plainly a true sense of liveliness and feeling interconnected, or pure gratitude. Maaari kang mapabilang sa isang religious group at manatili pa ding spiritual and vice versa. Sa katunayan, maaaring makita ng ilan na ang kanilang spirituality ay closely linked to a religion, habang ang iba naman ay may sariling personal relationship with a higher power. Ang iba ay naghahanap ng meaning sa pamamagitan ng kanilang connection sa nature or art. Pagdating sa religion versus spirituality na debate, walang mabuti o masama. Ang spirituality ay mas malawak at mas abstract kaysa sa relihiyon. Samantalang ang relihiyon ay nagpapanatili ng isang defined, tangible code of ethics, habang ang spirituality ay undefinable. Gayunpaman, ang parehong methods ng paniniwala sa isang bagay ay tumutulong sa tao na mamuhay ng masaya at magkaroon ng makabuluhang buhay. Ang apat na pagkakaiba ng spirituality at relihiyon. Una, individual versus group beliefs. Ang spiritualidad ay isang nag-iisang karanasan sa divine, samantalang ang relihiyon ay grupo ng mga tao na pinagsama-sama ng kanilang common faith or beliefs tungkol sa divine. Ang layunin ng relihiyon ay buuin ang pag-uugali ng isang tao.
Ito ay humuhubog sa paniniwala, saloobin at kilos ng isang tao sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa kanilang patakaran at alituntunin. Pinag-iisa nito ang mga taong nasa may parehong relihiyon, as they share character traits and outlooks on life. Ang spirituality naman, on the other hand, ay mas higit na nakatuon sa individual soul ng bawat tao. Maraming relihiyon sa mundo ay may iisang common ground, na ang kani-kanilang kwento ay ang tamang kwento. Samantala, ang isang spiritual na tao ay pumupulot ng mga mabubuting bagay sa iba't ibang hanay ng paniniwala o relihiyon, at ito ay pinagsasama-sama niya sa pagbuo ng kanyang sariling paniniwala. Kaya kung may magtatanong na pwede bang maging spiritual and religious at the same time, ang sagot ay yes, kung ang iyong tunay na paniniwala ay naka-align sa iisang relihiyon o maraming relihiyon. Ngunit, madami ding spiritual na tao ang naniniwala na ang ultimate truth ng bawat isa ay parehas lang, sa kabila ng anumang pagkakaiba sa pagitan nila. Ang spiritualidad ay mas nakatuon sa kalidad ng mga mensahe na inihahain kesa sa mga pagkakaiba sa mga detalye ng original story. Halimbawa, ang mga Kristiyano ay maaaring nakafocus sa kwento ni Moises at 10 Commandments, sa detalyeng naisulat. Ang isang spiritual na tao naman ay maaaring pulutin ang ilang mas malawak na mensahe mula sa kwento, tulad ng pagiging grateful sa mga natatamo sa buhay at pagiging honest. Kahit pa man ang isang spiritual belief ay typically unique, sinasabi nito na ang lahat ng tao ay pare-pareho lang. Ang mundo ay walang boundary, walang discrimination o cultural divisions. Ang sangkatauhan ay iisa, bilang ang pagmamahal ang nakasentro sa pagkatao ng lahat. Sa kabila ng pagkakaiba ng pag-iisip, ang lahat ng tao ay iisang kamalayan. Ipinapahayag lang ang mga ito sa iba't ibang paraan. Dahil bawat human essence ay pareho lang. Ang ganitong pangunawa ay humihimok sa mga tao na maging inspired na yakapin at suportahan ang isa't isa sa kanilang landas tungo sa enlightenment na magkakasama. Number 2. Progression of belief. Ang set of beliefs ng isang spiritual na tao ay nag-e-evolve habang natututo sila sa pamamagitan ng kanilang personal na pag-aaral ng kanilang sariling spiritualidad. Ang mga kinikilalang leaders o authority ng religious group naman ay nagpapatibay o nagpapaalam ng mga pagbabago hinggil sa mga ideolohiyang dapat sundin ng mga miyembro nito. Sa ganitong paraan, inoobliga ng relihiyon ang mga tao na maging masunurin sa kanilang paniniwala. Panatilihin silang nakatutok sa mga banal na skripto o kung ano ang itinuturo sa kanila ng religious leaders. Kadalasan, dinidiscourage ng relihiyon ang mga tao na makinig sa kanilang instincts, and instead, turuan ang mga tao na tanggapin at gawin ang mga sinasabi ng kanilang simbahan nang walang kwestiyon tungkol dito. Sa kabilang banda naman, ang spiritualidad ay nagtuturo sa tao na makinig palagi sa kanilang inner voice at gamitin itong gabay upang mamuhay ng matiwasay. Hinihimok ng spirituality ang mga tao na lumaya mula sa pagsunod o pagsang-ayon upang makalikha ng kanilang sariling landas at paglalakbay sa buhay. Dahil dito, maaaring patuloy na baguhin ng isang taong spiritual ang kanyang mga paniniwala sa buong buhay nila. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring magbase sa kanilang mga nagiging karanasan. Number 3. Spirituality has no rules. Ang isang spiritual na tao ay kadalasang nakakaabot sa kanilang sariling mga katotohanan habang sila ay nagpapaunlad ng kanilang spiritualidad sa halip na sumusunod sa isang ideolohiya o set of rules. Ang experience ay kadalasang personal at nangyayari in private na nagpapahintulot sa mga tao na sundin ang kanilang sariling intuition at gawin ang mga bagay na makakabuti para sa kanila.
May ilang spiritual traditions din naman na nag-o-offer ng theories and practices para makatulong sa mga tao sa kanilang journey. Ngunit, hindi ito dapat i-apply bilang bahagi ng paniniwala. Ino-offer lang ito bilang tools and guidance sa mga spiritual seekers para sa kanilang spiritual growth. Sa kabilang banda naman, ang katotohanan ng isang religious person ay nakaayon sa kahulugan ng kanyang relihiyon at ang mga katotohanang ito ay madalas na naido-document at ibinabahagi sa iba. Fear-based belief ang ino-offer ng religion. Ibig sabihin nito, may karampatang parusa ang sinumang lalabag sa kanilang mga polisiya at may gantimpala naman sa mga susunod sa kanilang mga ritual practices and rules. Sa spirituality naman, the reward is just one's own inner peace. Ang takot sa kaparusahan ng isang tao ay kadalasang isang pangunahing factor sa relihiyon. Ang mga nagpa-practice ng religion ay natatakot sa mga consequences sa kung paano sila mamuhay sa mundo at saan pupunta pagkatapos mamatay. Kadalasan, ang mga tao ay naniniwala na kung hindi sila mamumuhay ng naaayon sa kanilang relihiyon, mapupunta sila sa impyerno. Samantala, ang spirituality ay humihikayat sa mga tao na ituon ang kanilang energy sa mga positibong bagay at kumilos na naaayon lamang sa pagmamahal. Ginagawa nila what they feel is right, sa kabila ng anumang posibleng consequences. Kahit paman hindi nagbabanta ng parusa ang spiritualidad sa pamumuhay na salungat sa may set of rules, sila ay naniniwala sa karma o ang law of compensation at law of cause and effect, kung saan ang aksyon o intensyon ng isang tao ay may direct impact sa kanilang future. Ibig lang sabihin na kapag ang isang tao ay namuhay ng may mabuting intensyon at gawain, sila ay makakaranas ng kaligayahan sa kanilang buhay at ang namumuhay ng may masamang intensyon at aksyon ay magdadala sa kanila ng suffering and pain. And number 4, origination of beliefs. Natutunan ng mga spiritual na tao ang kanilang paniniwala based sa kanilang mga sariling karanasan, kadalasan mula sa mga trial and error. Na-empower ang mga tao na matuklasan ang kanilang sariling katotohanan nang hindi nagseset ng limitasyon sa pagtahak sa mas malalim na kahulugan ng buhay na hindi naaayon sa batas ng tao. On the other hand, natutunan ng isang relihiyosong tao ang kanyang paniniwala na nakabase sa mga karanasan na sinasabi sa kanila ng kanilang religious founders na nagmula sa parables, myths o kwento. Ang spirituality ay nanghihikayat na lumikha ng sariling landas upang mapahintulutan ang mga tao na tumahak sa kanilang paglalakbay tungo sa enlightenment. Sa spiritualidad, ang self-discovery ay walang boundaries. It inspires people to trust their hearts and follow their own instincts. Spirituality is simply one's ability to recognize that every person is more than just a human body. They are a soul that has unlimited potential. Ang bawat tao ay essentially bahagi ng divine source, kaya ang bawat tao ay aspeto and fragments of God. Isang unique at powerful manifestation of existence na nagsisilbing layunin sa mundong ito. Ngayon, itatanong ko sa inyo, ano ba ang kaibahan ng isang spiritual na tao sa relihiyosong tao? Ang mga spiritual na tao looks within themselves upang gumawa ng mga bagay na naaayon sa tunay na pagmamahal, at ang religious person looks to the outside for guidance. Sa ating iba't ibang paniniwala at pananampalataya, mahalaga ang respeto sa isa't isa. Dahil tayong lahat ay may kanya-kanyang pagpapahiwati, may kanya-kanyang katotohanan, at may kanya-kanyang perspektibo at kaalaman. Kung saan tayo nabubuhay ng masaya at payapa, doon tayo manatili. Kung ang puso nyo ay masaya at payapa sa relihiyong inyong kinabibilangan, ipagpatuloy nyo lang
maging tapat sa inyong paniniwala. Kung kayo naman ay hindi nakakakuha ng tunay na kapayapaan at kaligayahan, saan mang relihiyon kayo napipila ngayon, malaya kayong hanapin ang tunay na katotohanan na makakapagbuo sa iyong pagkatao. Damhin mo lang ang iyong puso at maniwala na ikaw ay higit pa kaysa sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. So, yun na lamang. Peace, love, and light. Thanks for watching.